So ito yung, kung maalala natin, meron si Apostol Pablo na sinabi na ang mabuhay ay kay Kristo. Pero ang pagkamatay ay isang gift. Diba? Kung tayo ay isang believers, parang walang problema. Pero dun sa ito yung verse na gusto ko i-share sa inyo. But in Jeremiah chapter 22 verse 10, God flips the script. So yung pong ito sa Jeremiah na to, kumbaga gustong iparating sa atin ng Panginoong Diyos na huwag tayong magpakamukmuk doon sa namatay. Kumbaga mas isipin natin or mas pagkunan ng pansin yung isang buhay na nandyan, na mayroong pag-asa na makabalik muli sa ating Panginoong Diyos. In Jeremiah 22 verse 10, sinasabi po dito, huwag ninyong iyakan ang patay, o panagbuyan man ninyo siya, kundi iyakan ninyong mainam ang yumaon, ang yumayaon sapagkat hindi na siya babalik, o makikita man niya ang kanyang lupain at tinubuan. Ito po yung context po nito. Meron po kasing hari ng dun sa King of Judah na meron pong isang haring namatay, ano yung pangalan ulit. Tapos meron pong pumalit naman sa kanya na kanyang anak na dahil si wala sa Kristo. Si haring yung pong namatay dito, si haring Hosea. Siya yung namatay sa battle na makikita natin yon sa 2 Kings chapter 23 to 29. At yung sinasabi po dito na kundi iyakan ninyo ang mainam na yumaon, parang pinaalis siya. Sapagkat hindi na siya babalik, o makikita man niya ang kanyang lupain tinubuan. Siya si King Shalom. Si King Shalom. Siya ay tinatawag din Joahaz ba yun? Kasi si King Joahaz, siya, sa mata kasi ng Panginoon, siya ay gumagawa ng kasamaan. Kaya pinahinklutan ng Panginoon na siya ay ma-exile. Kung yung kakamali si Pharaoh isang Pharaoh na Egypt, yung kasi nakakasakot sa kanila noong time na yon. So bali pinayagan siya ng Panginoon na ma-exiles na hindi na siya makakabalik doon sa lupain ng Israel. Sinasabi dito sa English po, weep not for him who is dead, nor grieve for him, but weep bitterly for him who goes away. For all he shall return no more to see his naked life. Parang ang hirap nitong kasi parang mas pinagbibigyan niya ng pansin yung buhay na nandyan kaysa compare dun sa patay. Ang ating mga kapatid, ating pagsaliksikin para mas maintindihan mo natin. Jeremiah was speaking about the King of Shalom. King Shalom. Siya po yung exile who was taken into exile. He was alive but cut off not just from his homeland but from the blessing of the presence of God.
This remind us that the real tragedy is not the physical death, but spiritual separation from God. Ito po yung ipinapakita doon na sa verse na yun, sa Jeremiah 22 verse 10, na ang mas mahirap at ang mas nakakalungkot ay yung buhay ka pero nakahiwalay ka sa Panginoong Diyos. Kumpara doon sa namatay na wala nang chance, wala nang pagkakataon para makapag-repent kasi wala ka na eh. Patay ka na. Wala nang magagawa yung kamag-anak mo para save pa yung buhay mo. Lalo-lalo na dun sa mga hindi believer. Kaya sinasabi po dito ni Jeremiah, habang buhay ka, meron pang pag-asa na kung wala ka sa Panginoon, kailangan mong magsisi at bumalik sa Kanya. Kasi ang Panginoong Diyos lang magbibigay sa atin ng buhay. Earth, itong kinakatayuan natin, this is temporary. And our home is with God in heaven. Kaya mag-English. Ito po. The real tragedy is not physically death, but separation from God. Sabi ko dito na, God is saying, don't cry for the person who is resting in death. Cry for the one who is alive, but lost. Yun yung ito po yung parang bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng diin ba? Bigyan natin ng focus kumpara doon sa namatay na, kasi yun yung end na yun, wala nang, kumbaga, yun na yung ito yung katapusan ng isang tao na wala nang magagawa. Kasi yun yung mapara na lang kung ikaw ay believer. Like Shalom, many are alive today, breathing, moving, but spiritually exiled. They may be successful in the world's eye, but they are far from God. No, lahat ng mga ginagawa natin sa mundo, lahat ng pangarap natin, lahat ng mga nakamit natin, kumbaga wala siyang saysay kung ang loob mo naman, kung ang sarili mo naman ay malayo sa Diyos. Exile comes from disobedience. So bakit ba isang tao na i-exile sa Panginoong Diyos? Bakit siya napapalayo? King Shalom was allowed by God to be exiled because of his sin and disobedience. Na mababasa natin po yan sa Jeremiah 22, verse 11 to 17. I-check po natin. Jeremiah 22, verse 11. Verse 11, 7. Verse 11. Jeremiah chapter 22, verse 11 to 17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Salom na anak ni Hoseas na hari sa Huda, na nagharing kahalili ni Hoseas na kanyang ama na lumabas sa dakong ito. Siya'y hindi na babalik pa rito, kundi sa dakong pinagdalhan sa kanyang bihag. Doon siya mamamatay. At hindi na niya makikita ang lupain ito. Sa aba niya na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kalpuan at ng kaniyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan.